Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y kay layo. Hanap at inasa ay pag-ibig mo. Kulang pa ba sa pakiwari mo? Noon at ngayon, hinahanap ka. Ang madama muli ang iyong pagsinta. Wagas mong pag-ibig, hindi nag-iiba. Pagsuyo mo sana ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na mapagmahal, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin. Bagong umaga, bagong araw, ng pagpupuri at pagdangal sa iyong pangalan. O Jesus na aming Panginoon, samahan mo kaming muli sa araw na ito. Nawa sa aming pananalangin, pagkikinig ng iyong banal na salita at pagninilay, kami ay muling magkaroon ng inspirasyon mula sa Espiritu Santo na siyang magiging gabay namin sa panibagong taon, sa panibagong pagharap sa hamon ng buhay sa mga susunod pang mga araw. Hinihiling namin ito sa ngalan mo, O Jesus, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng Ama, isang Diyos magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ilang araw din ng rest po natin. Ako po ay nagbabalik muli. Ngayon po ay December 30, 2021. At ang gospel po natin ay Luke chapter 2, verses 36 to 40. Ika-6 na araw po ng tinatawag nating Octave of Christmas. Ang gospel po natin, sabi ko nga, ay Luke 2, chapter 36, verse 40. There was also a prophetess named Anna, daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. After leaving her father's home, she had been with her husband for 7 years, and since then she had been continually in the temple, serving God as a widow night and day in fasting and prayer. She was now 84. At that very moment she came up to them and gave praise to God and spoke of the child to all who looked forward to the deliverance of Jerusalem. When the parents had fulfilled all that was required by the law of the Lord, they returned to their town Nazareth in Galilee, and their child grew in stature and strength. He was filled with wisdom, and the grace of God was upon him. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Alam niyo po, yung gospel po natin ngayon, parang kung iisipin po natin, tatanungin natin yung sarili, bakit naman ito yung ebanghelyo na inilagay ng simbahang Katolika sa araw na ito o sa panahon na ito? Nakasulat po sa Biblia. Sabi po dito, after leaving her father's home, she had been with her husband for 7 years, and since then, she had been continually in the temple, serving God as a widow night and day, in fasting and prayer. Naku naman, siguro kung ordinaryong tao makaririnig nito, Padre, bakit naman nilagay ng simbahan itong gospel na ito about fasting and prayer? At yung paghihintay kay
sinasabing pagsunod kay Christ, pagsunod sa Ama o sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Etong mga week na to, ito yung week na, ito yung buwan ng handaan kahit saan ka magpunta. Araw-araw may pagkain, araw-araw may imbitasyon, may Christmas, may New Year, may Christmas party dito, kaliwa kanan, papunta ron, parito, pariyan, tarini, napakaraming kainan, ang daming mga ubi sa halaya, ginataan, maraming mga biko, sapin-sapin. Sus, ang hirap naman yata namang sundin naman itong ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano po? Tapos ay sabi, fasting and prayer. Prayers, naman, siyempre, nagsisimba kami, padre, nagsisimba kami sa simbahan namin. May 9 days pa nga sabihin na novena, simbang gabi. Tapos, idadagdag fasting and prayer. Ano ibig sabihin nito? Bawal, hindi pwedeng kumain ng puto bongbong? Hindi pwedeng kumain ng bibingka? Suman? Sabi nga nung kaibigan ko, sabi niya, anak ng 7 kuba naman. Parang hirap kasi naman iidugtong dun sa celebration natin ngayon na puno ng leche plan, ng lechon, puno ng kaldereta, di ba? Pansit, spaghetting matamis, matamis ng matamis. Di ba? Tapos bigla namang sasabak ka rin, parang, bakit naman sa panahon pa ngayon? Pero sandali lang, kaibigan, sandali lang, wait lang. Ang binibigyan dito ng pagtitibay at paglilinaw ay hindi lamang yung pananalangin at pag-aayuno nung bida natin sa Biblia na ang pangalan ay Ana. Yung sinasabing prophetess, yung katulad ng mga propeta na nakakaramdam din siya at nakakatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos. Kaya ito ay kanyang talaga namang pinatunayan hanggang sa pagtanda niya, hanggang sa siya ay 84, patuloy siyang nananalangin at nag-aayuno para sa pagdating ng mga mensahe at siya ay maging kasangkapan ng ating Panginoon sa maraming aspeto ng buhay. Iyon po yung dahilan kung bakit siya nag-aayuno at nananalangin. Hindi lang dahil sa magpapasko, hindi lang dahil sa mag-New Year, hindi lang dahil sa Medianoche, Noche Buena, hindi lang doon, pero napakasarap ng ubi sa halaya, tsaka yung sapin-sapin. Yung sapin-sapin ni Aling Lani doon sa Green Valley, sa Hinchinbrook, no? Yung sapin-sapin ni Aling Lanay napakasarap. Kaya para ang hirap tutukan tong prayer and fasting. Pero ganun pa man, ang dinanais ng ating Panginoon sa ebanghelyo natin ngayon ay makita natin ang kalagahan ng pananalangin at kahalagahan ng pag-aayuno sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sa ating patuloy na pakikipag-ugnayan sa ating Diyos, na maaaring sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin, tayo rin ay makatatanggap ng mga mensahe mula sa Diyos, sapagkat ang ating kaluluwa ay nililinis, ang ating puso, ang ating isipan ay inaalis ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga balakid upang makarating sa atin ang mensahe, ang banal na nais na sabihin ng Panginoon sa ating buhay. Maaaring hindi lang sa atin, sa iba, sa mga kaibigan, sa mga kapwa. Ito ay isang paraan na binibigyan ng daan ng ating Panginoon upang tayo ay lalong magkaroon ng magandang ugnayan sa Kanya. Ito rin yung panahon na dapat isinasantabi natin yung mga galit, yung ating sama ng loob. Sinasantabi natin yung mga bagay na alam nating makasisira sa ating ugnayan sa ating Panginoon, sapagkat ang pag-aayuno at pananalangin ay dalawa lamang sa napaka mahusay, matibay na pundasyon at paraan para tayo ay mapalapit lalo at manatili sa kalinga ng ating Diyos. Sana po ngayong malapit na ang pagdating ng New Year, mamayang gabi
ika nga o bukas New Year na. Huwag tayong makalimot sa dami ng pagkain, ng kape, ng tsaa, sa mga handaan natin. Mga pansit, spaghetti na matamis na spaghetti, matamis, matamis ng matamis. Sa gitna ng mga pagkain na ito, yung pastel na favorite nung aking inaanak na si Chen, na ang walang kamatayang lutong pastel ng aking inaanak na si Chen, bagamat napakasarap. Naku, mahalaga po lahat yan kasi kailangan natin kumain at ipagdiwang. Pero huwag natin kalilimutan na hindi dapat dito lang tayo nakatutok sa ganitong gawain. Sa halip, meron din tayong pag-aayuno at meron tayong pananalangin sa pagbabagong bihis ng ating pagkatao, ng ating sarili, ng ating kaluluwa. Araw-araw dapat ginagawa natin ito. Pero lalo na ngayon sapagkat napakarami na tayong na nagiging dahilan upang tayo ay maging busy. Maraming bumabagabag sa isipan natin kung paano natin ilalaan ang mga panahon na ito sa pagdiriwang na napakaraming okasyon o napakaraming salo-salo at handaan. Huwag tayong makakalimot, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang ebanghelyo natin ngayon ay hindi lamang dapat ngayon. Ito ay araw-araw, ito ay lalong-lalo na sa mga panahon na kinakailangan natin magkaroon ng mas malalim na pakikiisa sa Diyos. Katulad ng, sabi nga natin, katulad ng paghahanda natin sa Pasko, kanyang pagsilang, sa paghahanda natin at paggunita natin ng kanyang mahal na pasyon at muling pagkabuhay, at sa mga pagdiriwang na kung saan ginugunita natin ang walang hanggang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Siguro kailangan din po natin yung tinatawag na pag-aayuno at pananalangin. Hayaan po natin samahan tayo ng mahal na Birheng Maria, at ng propeta na si Ana dito sa Ebanghelyo ngayon. Samahan nila tayo at turuan tayo kung paano tayo magiging malapit sa Diyos at magiging matagumpay ang ating gawain. Uulitin ko po, huwag po natin itong kalilimutan. Lagi po natin isa sa isip at isa sa puso na kailangan natin ang pananalangin at kailangan din natin ang pag-aayuno. Hindi lang sa dami ng biyaya na tinatanggap natin kung kaya tayo nagpapasalamat at nagpupuri. Mahirap man o mayaman, wala ka salat ka man sa kayamanan o sa rangya ng buhay, patuloy tayong manalangin, patuloy tayong mag-ayuno sa ganang kaya natin. Hindi naman natin kinakailangan persahin ang ating sarili. Sa ganang maaari nating magawa sa iba't ibang paraan ng pag-aayuno. Dahil doon sa pamamagitan nito ay mas nangungusap at mas nakikipag-usap ang Diyos sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat at huwag po natin kalilimutan, panibagong taon, panibagong pakikibaka ng buhay, panibagong pagsalubong sa mga biyaya ng pagpapala at pagtanggap ng pagmamahal at pag-ibig ng Diyos. Naway maging handa tayo, hindi lamang dumating si Jesus sa pagsilang, kundi maging handa tayo araw-araw, lalo na ngayon sa panahong ito, sa pagsalubong sa mas masigabong biyaya na ibibigay ng Diyos sa ating lahat. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus manangkat walang kamisan, manguyabi sa bisig mo ang siyang tanging asam walang katumbas. O Diyos, samahan mo kaming muli, Panginoon, lalong-lalo na sa pagsalubong sa bagong taon. Panibagong biyaya, panibagong ligaya, panibagong liwanag, ligaya ng puso na aming madarama dahil ang bagong taong ito ay naniniwala kami. Puspos mo ng biyaya at pagpapala at pagmamahal. Nawa, Panginoon, maging handa rin kami at matuto kaming manalangin araw-araw at paminsan-minsan din ay kailangan din namin mag-ayuno upang madama namin at maramdaman ang iyong pagmamahal
ang iyong nais sabihin sa amin araw-araw sa ikabubuti at ikalalago ng aming buhay pananampalataya. Salamat po, Ama. Salamat, O Jesus. Salamat, Banal na Espiritu Santo. Amen. Kaibigan, bagong taon na, bagong pananampalataya na dapat na ibinibigay ng Diyos ang dating isuot, ang ating isuot, ang ating ilagay sa ating pagkatao. Dahil ang Diyos kailanman, lumipas man ang panahon, noon, kahapon, hanggang ngayon, hanggang sa darating na bukas, ang pag-ibig ng Diyos hindi nagbabago, hindi nawawala, hindi ka iniiwan at hindi nababawasan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, siya ay nandiyan sa tabi mo, sa harap mo, nasa puso mo. Manampalataya ka lamang, kaibigan. Pagpalain ka